5 taon nang nagsasama bilang mag-asawa si Regina at Rodel, pero hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak. Ginawa nila ang lahat ng mga payo ng matatanda. Nagdasal na sa naghihimalang imahen. Uminom na ng mga herbal na medisina, pero wala pa rin nangyayari. Hanggang sa maisipan nila mag-asawa na magpatingin sa doktor para malaman ang rason kung bakit hirap pa rin silang makabuo ng supling. Doon nila nalaman ang masakit na katotohanang baog si Regina. Kailanman ay hindi nito mabibigyan ng anak si Rodel. Pag uwi nila sa bahay, kapansin-pansin ang panglalamig ni Rodel. Halos hindi siya nito kibuin kanina habang bumabiyay sila pa uwi. Ay ramdam ni Regina ang ginagawa ni Rodel sa kanya. Mahal, maniwala ka sa akin. Hindi ko alam na baog pala ako. Ano pang habang magagawa ko? Alam kong masama ang loob mo dahil hindi tayo magkakaroon ng anak. Pero ganun din naman ang nararamdaman ko. Gusto ko rin namang magkaanak tayo. Masakit din para sa akin na hindi kita mabibigyan ng anak. Kaya sana naman, huwag mo naman akong tratuhin ng ganyan. Hindi ko naman ginusto ito eh. Hindi ko naman kasalanan na maging ganito ako. Ano gusto mo maramdaman ko? Matuwa ako na hindi tayo magkakaanak. Regina, matagal kong pinangarap ang maraming anak. Pero wala man lang palang katuparan ng pangarap na yun. Kahit isang anak lang sana bigyan mo ko. Anong gusto mong gawin ko ngayon? Iiwan mo ko? Maghihiwalay tayo, ganun ba? Makikipaghiwalay ka dahil lang hindi kita mabigyan ng anak? You're so unfair! Hindi ko ginusto na maging baog, pero ipinapamukha mo sa akin ang kakulangan ko! Regina, please. Gusto kong makapag-isip, kaya pwede ba? Pabayaan mo muna ako. Gusto kong mapag-isa. Padabog na iniwan ni Rodel ang asawa. Mabilis itong lumabas ng bahay. Pabalibag na isinara ang pinto. Patakbo namang sinundan ni Regina ang asawa, pero nakasakay na ito sa kotse at pinaharurot iyon paalis. Rodel! Bumalik ka rito! Rodel! Napaiyak na lamang si Regina habang nakatanaw sa papalayong kotse ng asawa. Wala siyang nagawa kundi pumasok na lamang sa loob at isinara ang gate. Hindi niya na rin mapigilang mapahugulhul sa sobrang sama ng loob. Sa tagal nilang nagsasama ni Rodel, yun ang unang beses na nagkaroon sila ng matinding away. Nasanay siyang palaging malambing ang asawa, ni hindi siya nito sinisigawan, kaya naninibago siya rito. Hindi niya akalaing magagawa siyang sigawan at pagdabugan ni Rodel. Magdamag na naghintay si Regina sa pag-uwi ng asawa. Hindi siya nakatulog dahil sa labis na pag-aalala kung ano-anong pumapasok sa isipan niya. Baka iniwan na siya nito o baka naman may nangyari ng hindi maganda. 2:00 ng madaling araw, nakauwi na ang lalaki. Lango pa ito sa alak. Kaya hindi mapigilan ni Regina ang mainis dito, lalo nang palabog itong humiga sa tabi niya. Agad siyang naupo sa kama at hinarap ang asawa. Pinag-alala mo ko buong magdamag, tapos uuwi ka ng lasing? Wala kang pakialam kung magpalo na daw siya ka. Paano hindi kita pakikialaman? Asawa mo ko, Rodel! Hindi ako kung sino lang sa buhay mo! Yun na nga! Asawa nga kita! Pero hindi mo ako mabigyan ng anak. Kaya pabayaan mo ako kung anong gusto ko. Kung magpakalasing man ako. Ito yung parang ko para malibang ako. Sumulwak ang galit ni Regina dahil sa narinig. Hindi niya sinasadyang masampal ang asawa. Palagi mo na lang bang ipapamukha sa akin yan? Kung ayaw mo na sa akin, sabihin mo! Hindi yung parurusahan mo ako ng ganito! Hindi ko naman ito ginusto!
Hindi nakarinig ng anumang sagot si Regina kahit magtungayaw pa siya. Nang tingnan niya ang asawa, tulog na ito at humihilig pa. Hindi lang nito ininda ang sampal niya dahil sa labis na kalasingan. Rodel, mag-usap tayo. Ayusin natin ito. Ano ba? Peste buhay ito eh. Kung alam ko lang na baog ako, hindi na sana ako nag-asawa. Padabog na lumabas si Regina at natulog na lamang sa bakanting kwarto. Kinabukasan, maagang gumising si Regina. Kahit masama ang loob niya sa asawa, ipinaganda pa rin niya ito ng makakain bago pumasok sa opisina. Saktong nakapagluto na siya ng agahan nang lumabas ng kwarto si Rodel. Halatang may hangover pa ito, kaya naghanda na siya ng gamot para sa sakit sa ulo. Dumiretso si Rodel sa banyo at naligo. Tahimik lamang na pinakiramdaman ni Regina ang asawa. Nang makitang nagbibihis na ito sa kwarto, doon siya nagsalita. Mahal, hindi ka ba muna kakain? Hindi na kumibo si Rodel. Patuloy lamang ito sa pagkabit ng korbata, kaya naman nilapitan na ni Regina ang asawa. Ako na magkakabit ng kurbata mo. Hanggang ngayon hindi ka pa rin marunong. Tingnan mo nga ang gulo. Kaya ko na to. Tinabig ni Rodel ang kamay ni Regina, dahilan para mapaiyak ang babae. Rodel, ano ba? Galit ka pa rin ba sa akin? Hanggang kailan mo ako parurusahan sa kasalanan na hindi ko naman ginusto? Hindi sumagot si Rodel. Tinalikuran lamang nito ang asawa at mabilis na naglakad palabas ng kwarto. Luha ang sumunod si Regina kay Rodel. Niyakap niya ito ng mahigpit mula sa likuran para suyuin. Mahal, nasasaktan din naman ako. Babae ako. At bilang babae, masakit sa akin na hindi ako magkakaroon ng anak. Bilang babae, gusto ko rin namang maramdaman kung paano maging ganap na babae. Gusto ko rin namang maging isang ina. Akala mo ba ikaw lang ang may pangarap na magkaroon ng maraming anak? Ako rin naman na. Mas lalong masakit sa akin ito bilang isang babae. Hindi mo ba naiintindihan yun? Hindi sumagot si Rodel. Marahan lang nitong binaklas ang kamay ni Regina na nakayakap sa bewang niya. Sige, kung hindi mo na ako kayang tanggapin sa buhay mo, hindi ko na ipipilit ang sarili ko. Kung gusto mo talaga ng anak, maghanap ka ng babaeng makapagbibigay sa'yo nito. Maghiwalay na lang tayo! Padabog na nagkulong ng kwarto si Regina. Nawala na rin siya ng ganang kumain. Nang marinig niya ang tunog ng kotse paalis, tuluyan na siyang hubagulhol sa labis na sama ng loob. Buong maghapon lang siyang nagulong sa kwarto. Hindi na rin siya nagluto ng makakain dahil inaasahan niya ng uumagahin naman ang uwi ng asawa. Nakatulog siya sa pagod dahil sa kaiiyak. Hindi niya namalayan ang pagsapit ng gabi. Nagulat na lamang si Regina nang marinig na bumubusina na ito. Mabilis siyang bumangon at patakbong binuksan ang gate nang makitang nakauwi na ang asawa. Pagkaparada ni Rodel ng kotse sa garahe, isinarado na rin ni Regina ang gate. Tahimik na pumasok sa loob ng bahay. Hindi niya na rin kinibo ang asawa dahil masama rin ang loob niya rito. Ayaw naman niyang mag-away sila uli kapag nag-uusap silang dalawa. Regina, mahal, I'm sorry. Nagulat si Regina nang maramdamang niyakap siya ng asawa mula sa likuran niya. Hindi niya napigilang tumulo ang mga luha niya nang maramdaman ang masuyo nitong pagyakap at paghalik sa ulo niya. Magapan kong inisip ang sinabi mo sa akin kanina. Sorry kung naging unfair ako sa mga naramdaman mo.
naging selfish ako. Napag-isip-isip ko, hindi yun tama. Hindi lang ako ang nasasaktan, kundi maging ikaw. Dahil sa mga sinabi mo kanina, na-realize ko na hindi ko kayang mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita, Regina. Sorry din, kasi hindi kita kayang bigyan ng anak. Mahal na mahal din kita, Rodel. At hindi ko rin kayang makipaghiwalay sa iyo. Gustong gusto kitang bigyan ng anak, pero... Wala na tayong magagawa. Kundi tanggapin na lang ang lahat. Tsaka may ibang paraan para magkaanak tayo, di ba? Paano? Huwag mong sabihin mambababae ka. Hoy, Rodel, ha? Kahit mahal kita, hindi ako magpapakamartir. Kung gusto mong mambabae, hindi kita pipigilan. Pero asahan mong kakalbuhin ko ang magiging babae mo. Mahal, patapusin mo muna kasi ako. Maupo nga muna tayo para makapag-usap tayo ng maayos. Hindi yung nagiging amason na kakaagad. Hindi mo pa nga naririnig ang gusto kong sabihin eh. Ano ba kasing plano mo? Paano tayo magkakaanak? Mahal, kung kukuha tayo ng surrogate mother, baka akala mo ha, mauubos ang kayamanan mo. Pwede naman tayo mag-ampon, di ba? Maraming bata dyan na walang magulang. Nangangailangan ng pagkalinga. Maghanap tayo sa orphanage. Tsaka naman magiging qualified tayo para maging foster parents ng mga bata. Hindi. Ayoko mag-ampon. Pero mahal, yun lang yung paraan para magkaanak tayo. Ayaw mo ba nun? Kahit ilan pwede nating ampunin at ituring natin na parang tunay nating anak. Hindi mo alam kung anong family background ng mga batang aampunin mo. Hindi natin alam kung anong pinagmulan nila. Hindi mo ba nababalitaan? Ang mga ampon, pinapatay yung mga umampun sa kanila. Ayokong sumugal, mahal. Paano kung yung batang aampunin natin? May dugong kriminal pala. Mahal, nasa nagpapalaki naman yun. Hindi naman natin nahayaang maging kriminal paglaki ng bata ang ampunin natin. Ano ka ba naman? Basta, ayokong mag-ampon. At sana wag mo nang ipilit sa akin yan. Mas pinapamukha mo lang sa akin ang kakulangan ko bilang babae. Okay, fine. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin yan. Pero sana naman, pag-isipan mo mabuti. Mahal, hindi na tayo magkakaanak. Tanging pag-ampun lang ang paraan. Ayaw mo nun, kahit paano makakatulong tayo sa mga batang kapuspalad. Hindi napilit ni Rodel ang asawa na mag-ampon. Malimit nilang pinagtatalunan ang bagay na yun. Pero takot talagang mag-ampon si Regina, lalo na kung hindi niya alam ang pinagbulan ng batang aampunin nila. Madalas ay hindi sila nagkikibuang mag-asawa. Kaya pakiramdam ni Regina, hindi na magiging maayos ang pagsasama nilang dalawa. Hanggang dumating ang araw na nagbabago ng buhay nila. Umaga iyon. Kaalis lamang ni Rodel para pumasok sa trabaho nang marinig ni Reginang may nagdo-doorbell. Pinagbuksan niya ito. Halos nanlaki ang mga mata niya nang makilala ang babaeng nasa labas ng bahay nila. May dala itong maliit na bag, nakasuot ng maluwang na duster at pinatungan ng itim na long sleeve. Malaki ang tiyan ng babae at mahahalatang bundis. Alma? Ikaw nga ba yan? Ako nga, Regina. Diyos ko, ang hirap naman hanapin itong bahay ninyo. Ay naku, ikaw talagang babae ka. Bakit ang tagal mo walang paramdam? Alika, pumasok ka muna at magkwentuhan tayo. Naku, salamat naman. Namiss kita, friend. He, namiss mong mukha mo. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Ang tagal mong walang paramdam ah. Mula nung graduate tayo ng college, wala na akong naging balita sa iyo. Saan ka ba pumunta? Day, walang internet sa bundok.
Tsaka nahihiya ako magpakita sa inyo. Lahat kayo mayayaman na. Samantalang ako, heto, taong bundok na. Don't tell me. Naging taong labas ka na. Yun nga ang problema ko. Kaya nga ako nandito ngayon. Napakamot sa ulo si Alma na tila nag-aatubiling magkwento. Doon napansin ni Regina na umbok na ang tiyan ng kaibigan. Kahit hindi niya ito tanungin, ay parang alam niya na ang problemang tinutukoy ng kaibigan. Mabilis niya itong pinapasok sa loob, binigyan ng maiinom. Sa itsura kasi ng babae, parang pagod ito sa biyahe. Nagkwentuhan sila, kaya nalaman ni Regina ang naging buhay ng kaibigan. Alma naman, bakit ka pumasok sa ganyang klaseng buhay? Rina, wala na akong malalapitan. Ayaw kong lumaki ang anak ko sa mundong kinasasadlakan ko ngayon. Kakapalan ko na ang mukha ko. Talagang kailangan ko ang tulong mo. May kilala ang asawa ko sa pulisya. Pwede kang magbalik loob sa gobyerno kung gusto mo. Hindi pwede. Masyadong komplikado ang sitwasyon, Rina. Ang gusto ko lang may matutuluyan hanggang makapanganak ako. Tapos, mapag-iiwanan sa bata. Balita ko sa mga kaibigan natin, naghahanap daw kayo ng maaampon. Mga tsismosa nga naman, oo. Hindi totoo yon. Gusto ni Rodel na mag-ampon kami. Pero ako, wala akong balak na mag-ampon. Lalo na ng mga batang hindi ko naman alam ang pinagmulan. Kilala mo naman ako, hindi ba? Matagal tayong naging magkaibigan. Pwede mong ampunin tong anak ko. Pasensya ka na talaga, friend, ha? Naging magulo ang buhay ko at hindi ko alam kung paano bubuhayin ang anak ko. Malapit na akong manganak. Baka pwedeng dito muna ako tapos pakapanganak ko. Iiwanan ko na sa iyo ang bata. Mas mabibigyan ninyo siya ng magandang buhay. Kayo ang kikilalanin niyang mga magulang. Pero may isang ipapakiusap lang sana ako. Teka nga, bakit mo ba ipamimigay ang anak mo? At saka, Diyos ko naman, Alma, matalino ka naman. Pero bakit pumasok ka sa ganyang klase ng buhay? Reyna, ayaw ko nang pag-usapan pa ang buhay ko. Desperada na nga ako dahil malapit na akong manganak. Sabihin mo lang kung ayaw mo at maghahanap ako ng ibang gustong mag-ampon sa anak ko. Teka lang ha, huwag kang magalit. Naguguluhan lang kasi ako sa iyo eh. Pasensya ka na. Desperada lang talaga ako ngayon, friend. Sorry. Sige, hahanap na lang ako ng ibang gustong mag-ampon sa bata. Ikaw lang ang una kong naisip dahil kilala na kita. Alam kong kapag sa'yo ko binigay ang anak ko mapapabuti ang kalagayan niya. Nonsensya pa to. Sabagay, lagi namin pinagtatalunan ni Rodel ang pag-aampon. Total, kilala naman kita. Mabait ka, matalino. Ewan ko lang kung bakit ka nasadlak sa ganyang buhay. Isipin mo na lang na in love. Wag naman sana maging tanga sa pag-ibig, yung magiging anak mo. Sa totoo lang kasi, gustong gusto ko rin magkaanak. Naiinggit ako kapag nakakakita ako ng babae na may anak. Pero takot talaga ako mag-ampon. Paano kung mapamahal sa amin yung bata? Tapos babawiin lang ng ina. Panigurado na masasaktan ako. Isa pa, marami ako napapanood na documentary tungkol sa mga ampon na pumapatay ng mga foster parents nila. Nakakatakot yun. Loka-loka. Masyado ko naman overthinker dyan. Kahit pumirma pa ako ng kontrata na hindi ko babawiin ang anak ko, gagawin ko. Tsaka, dadaan naman tayo sa legal process kaya wala kang dapat ikatakot. Taong bundok man ako, hindi rin naman ako killer. At ikaw, mabuting tao ka naman, kaya mapapalaki mong mabuting tao ang anak ko. Masyado ko kasing mahilig manood ng ano-ano dyan, kaya ayan, tingnan nyo, parang nagiging paranoid ka. Oo na, sige na. Basta walang bawian ha. Alam mo naman ako, kapag napamahal na sa akin, mahihirapan na akong pakawalan pa. Maipapangako ko rin naman sa'yo na mamahalin ko yung anak mo. Anak mo? Mula ngayon, isipin mo ng anak mo ang magiging anak ko. Isa lang ang hiling ko, friend.
ipakilala mo ako bilang ninang niya, ha? Kahit bilang ninang man lang, makilala ako ng anak ko. Sige ba? Simula ngayon, magiging magkumari na tayo. Nang makapagpahinga si Alma ay isinama nito si Regina papunta sa bayan para magpatingin sa doktor. Malayo ang bayan sa subdivision na tinitirhan nila pero hindi makapaghintay si Regina. Gusto niyang magpatingin sa doktor si Alma dahil namumutla ito at halatang masyadong stress sa buhay. Nag-alala siyang baka kung ano ang mangyari sa kaibigan at sa ipinagbubuntis nito. Pagdating sa klinik, agad namang inasikaso si Alma. Ayon sa doktor, maayos naman daw ang ipinagbubuntis nito. Sumailalim rin sa ultrasound ang buntis at doon nila nalamang lalaki ang baby. Lalong natuwa si Regina dahil lalaki ang pinapangarap na anak ni Rodel. Dahil sa tuwa ni Regina, ipinag-shopping niya rin ang kaibigan. Binilhan niya ito ng mga prutas at mga personal na mga gamit. Pati ang sanggol ay binilhan niya na rin ng mga damit at gamit pang baby. Habang namimili, hindi mapigilang mapaluhan ni Regina. Pakiramdam niya, isa na siyang ganap na ina habang tumitingin sa mga gamit pambata. Ipinaubayan na kasi sa kanya ni Alma ang pagpili ng mga gamit para kay baby. Alma, thank you Pakiramdam ko parang buntis na din ako. Masarap pala sa pakiramdam ang mamili ng mga gamit pambata. Sana hindi magbagong isip mo at talagang ipapaampon mo sa amin ang magiging baby mo. Hindi na talaga magbabago ang isip ko. Sa klase ng buhay ko ngayon, mas practical talaga na ipaampong ko ang bata. Mas mabibigyan niyo siya ng magandang buhay. Pangako, ituturing namin siyang tunay na anak. Aakuin ko ang bata na parang sa akin siya nanggaling. Aasahan ko yan, kumare, ha? Ay, oo nga pala. Ngayon pa lang, magturingan na tayong magkumare. Ano pa nga ba? Doon din naman mapupunta? Masayang umuwi ang magkaibigan. Napakarami nilang pinamili dahil balak ding sorpresahin ni Regina si Rodel. Magkatulong sila ni Alma sa paghahanda para sa sorpresa. Pagsapit ng gabi, nakahanda na ang mesa para sa dinner nila. Pinatago din muna ni Regina si Alma habang nag-aabang siya pagdating ng asawa. 8:00 ng gabi nang dumating si Rodel. Nagtataka pa ang lalaki dahil madilim ang bahay pero bukas naman ang gate. Kunot noong ipinarada niya sa garahe ang kotse, mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Pagbukas niya ng pinto, kaagad na sumindi ang ilaw. Surprise, mahal! Nagulat si Rodel nang bumungad ang asawang nakapustura at may hawak itong wine glass. Nang makabawi na sa pagkabigla, agad ring napangiti ang lalaki at yumakap sa kanya si Regina. Ano meron? Hindi pa naman natin wedding anniversary, di ba? Hindi nga, pero may sorpresa ako sa iyo. Ano namang sorpresa yan? Alma, lumabas ka na riyan. Nahihiyang lumabas si Alma dahil hindi nito alam ang magiging reaksyon ng asawa ni Regina. Pakeming ngumiti na lamang ang babae sa lalaki. Hello? Teka, anong meron, mahal? Sino siya? Siya si Alma, ang long-lost best friend ko. Kaya hindi mo siya kilala. Buntis siya at walang matutuluyan. Kaya pansamantala mo na siya makikituloy dito. Ganun ba? Wala namang problema sa akin. Dahil ang kaibigan ng asawa ko, kaibigan ko na rin. Pwede kang mag-stay dito, Alma. Salamat naman kung ganun. Malaking tulong ito sa akin. Hindi lang yun, mahal. Gusto mo magkaanak, hindi ba? Gusto mo mag-ampon tayo? Oo nga. Pero kung ayaw mo, hindi ko naman ipipilit. Ang sabi ko,
Takot akong mag-ampon. Kasi hindi natin kilala ang pamilya ng batang aampunin natin. Pero si Alma, kilala ko siya. Sa katunayan, hindi na siya iba sa akin. Halos parang magkapatid na nung nag-aaral pa lang kami. Mabuti siyang tao. Matalino at maayos ang pamilya nila. Nakilala ko na rin kasi ang mama niya noon. At titiyakin ko sa iyo, maayos ang pamilya niya. Medyo may katangahan nga lang ito sa pag-ibig. Rina naman, pati ba naman yun ikukwento mo pa? Sa harap ko pa talaga? Naku, sorry friend. Sobrang excited lang kasi ako. Taka, nagugulan ako Ipapaampun mo sa amin ang anak mo, Alma? Mahal, pag-usapan natin yan habang kumakain. Kanina pa gutom yang si Alma. Kasi naman ang tagal mong dumating. Bawal pa naman sa buntis ang nagugutom. Habang kumakain, ipinaliwanag ng dalawang babae kay Rodel ang sitwasyon, kaya gustong ipaampun ang bata. Dahil sa kagustuhang magkaanak, ayaw naman ni Regina na mag-ampun ng ibang bata na hindi nila kilala. Pumayag na rin si Rodel sa gusto ng asawa. Mas maigi rin kasing hindi pa na ipapanganak ang aampunin nila, ay mararanasan din nila na mag-alaga ng newborn baby kung sakali. Sa pagdating ni Alma sa buhay ni Rodel at Regina, naging makulay muli ang pagsasama ng mag-asawa. Laging umuwi na maaga si Rodel, may dalang kung ano-anong pasalubong. Dahil buntis si Alma, ipinagwalang bahala na lamang iyon ni Regina. Natural lang kasi na alagaan ni Rodel si Alma dahil buntis ito. Pero kasabay din ng pagdating ni Alma ay sunod-sunod ang pagkamatay ng mga alagang hayop ng kapitbahay nila. Mga pusa, aso at kahit ang manok na panabong ng kapitbahay ay hindi nakaligtas. Ayoko sanang maniwala sa mga aswang. Pero grabe, nakakatakot ang pagkamatay ng mga alagang hayop ng kapitbahay. Wakwak ang tiyan at nawawala ang lamang loob. Ubos din ang dugo sa katawan ng mga pobreng hayop dahil wala man lang daw tumagas na dugo sa katawan nila. Baka naman may nag-aadik lang at sila ang pumapatay sa mga hayop. Basta mag-iingat ka, Alma, ha? Buntis ka pa naman. Baka mamaya, ikaw nang tinitiktikan ng aswang. Palagi niyong isasara ang gate pati ang mga bintana at pintuan. Delikado na ngayon. Baka mamaya, hindi na lamang hayop ang patayin ng kung sino mang pumapatay na yan. Baka mamaya pati tao na. Aray ko, Alma, bakit? masakit ang tiyan ko. Manganganak na at ako. Nataranta ang mag-asawa nang humilab ang tiyan ni Alma. Mabilis nila itong itinakbo sa ospital sakay ng kotse. Mahirap na kasing patagalin pa dahil malayo na ang ospital sa bahay nila. Naging excited ang lahat sa panganganak ni Alma, lalo na si Rodel. Ang lalaki rin ang nagbigay ng pangalang Rafael sa bata. Maging si Regina ay hindi rin mapigilang mapaluha sa tuwa nang una nilang buhatin ang sanggol. Pakiramdam niya, sa kanya galing ang sanggol na yun. Kahit kasi noong ipinagbubundis pa ito ni Alma, minahal niya na ang sanggol na parang tunay na anak. Hindi na rin naman nagtagal sa ospital si Alma dahil normal itong nanganak. Pagka-uwi nila, pinakiusapan ng mag-asawa si Alma na mag-stay muna kahit ilang buwan pa para sa breastfeeding ng bata at pumayag naman ang babae. Sa paglipas ng mga araw, naging mas makulay pa ang buhay nila dahil sa pagdating ng sanggol, pero doon na rin nagsimulang makaramdam ng insecurity si Regina. Hindi niya maiwasang magselos kay Alma dahil ang buong atensyon ni Rodel ay halos nakatuon sa mag-inang si Alma at Rafa. Kumusta si baby Rafa? Heto, nagiging matakaw na sa gatas. Matimbang na nga eh. O tingnan mo oh.
Aba, oo nga. At tumatambok lalo ang pisngi ah. Hello, baby. Baby Rafa, oh, yun ang daddy. Sama ka sa daddy? Nakaisbid lang si Regina sa dalawa habang nilalaro si Baby Rafa. Hindi maiwasan ang babaeng makaramdam ng selos dahil mukhang tunay na pamilya nga kung titingnan ang tatlo. Mas naging sweet pa kasi si Rodel kay Alma simula ng mga anak ito. Ayaw naman niya magselos pero hindi niya maiwasan lalo na alam niyang si Alma ang totoong ina ng babing si Rafa. Natatakot lang siyang baka maagaw sa kanya ang asawa. Kaya tuloy nagigilty siya kapag nakakapag-isip ng hindi maganda kay Alma. Hindi niya maiwasang hindi maglabas ang hinaing niya sa kaibigan niyang bakla na minsang dumadalaw ito sa bahay nila. Hindi ko alam kung bakit nararamdaman ko ito. May tiwala ako kay Alma at lalo na kay Rodel. Pero ewan ko ba, siguro naiinggit lang ako kay Alma kasi siya ang tunay na ina ni Baby Rafa. Nako, huwag man na-instant yan, girl. Magmasid ka. Baka may basihan naman ang pagsiselos mo. Baka mamaya may ahas ka ng pinatuloy sa bahay niyo. Ano ka ba naman? Yung bunganga mo. Baka marinig ka ni Alma. Ano naman kung marinig niya? Mabuti nga yun eh. Para makaramdam naman ng hiya. Best friend ko pa rin siya. Tsaka, siya ang tumupad sa pangarap naming anak ni Rodel. Kaya ayokong sumama ang loob niya sa akin. Best friend mo rin ako, Gaga. Kaya sinasabi ko to sa'yo, ayaw ko naman na dumating ang araw na iiyak ka sa akin dahil iniwan ka na ng asawa mo. Kaya sinasabi ko sa'yo, magmanman ka, girl. Ang ahas, wala na sa gubat. Nasa paligid na lang natin sila. Hindi maiwasang pag-isipan ni Regina ang sinabi ng kaibigang si Talia. Mas naging mapagmasid siya sa paligid, kaya naman napansin niya ang madalas na paglalabas ni Alma tuwing gabi. Hindi niya alam kung saan pumupunta ang kaibigan, pero malakas ang kutob niyang may ginagawa itong kakaiba. Isang gabi, tumawag si Rodel para sabihin kailangan itong mag-overtime sa opisina dahil sa dami ng trabaho. Hindi nakatulog si Regina dahil pinakiramdaman niyang si Alma ay nasa kabilang kwarto lang. Ito pa rin kasi ang nag-aalaga kay Baby Rafa dahil kailangan ng bata ang gatas ng ina. Kalagitnaan ng gabi nang marinig niyang bumukas ang pinto ng kwarto nito. Lalong lumakas ang gutom niyang may namamagitan sa asawa niya at sa kaibigan. Hindi nga nagkamali si Regina dahil natanaw niya si Alma na lumabas ng gate. Hindi niya na ito sinundan pa dahil nag-aalala siya sa kalagayan ni Baby Rafa. Pinuntahan niya sa silid ni Alma ang baby at nakita naman niyang mahimbing itong nakatulog sa kuna nito. Tumambay na lamang siya sa salas pero hindi niya binuksan ang ilaw. Balak niyang doon hintayin si Rodel at Alma. Ilang oras lang ang lumipas. Dumating na rin ang kotse ni Rodel. Pikit matang naghintay si Regina. Pagpasok ni Rodel, umaasa siyang sana'y hindi magkasama ang dalawa. Pagpasok ni Rodel, binuksan ito ang ilaw. Nagulat pa ang lalaki nang makita si Reginang nakaupo sa sopa. Matalim ang pagkakatitig sa kanya. Bumuga din sa pinto si Alma na nagulat din nang makita si Regina. Mahal, bakit gising ka pa? Bakit magkasama kayong dalawa? Saan kayo galing? Galing ako sa opisina, mahal. Sinabi ko naman mag-overtime ako, di ba? Pinagbuksan ko lang ng gate si Rodel, Regina. Sinungaling! Kanina pa ako gising. Simula nang lumabas ka ng bahay. Ano yun?
inabangan mo ang asawa ko ng halos 1.5 oras sa labas ng bahay? Sa tingin mo maniniwala ako sa kasinungalingan mo? Rina, wala naman kaming ginagawang masama. Ano bang pinagsasabi mo, Rina? Pinagbuksan nga lang talaga niya ako ng gate. Alam niyo kung anong sinasabi ko. Hindi ako bulag at lalong hindi ako tanga. Akala ba ninyo hindi ko napapansin ang sweetness niyong dalawa? Rina, ano ka ba? Nakakaya kay Alma. Kay Alma ka pa talaga nahihiya? Sa akin na asawa mo, hindi! Regina, sorry kung ganyan na pala ang naiisip mo sa amin. Sorry kasi naging insensitive ako. Pero maniwala ka, wala kaming ginagawang masawa ng asawa mo. Mahal, hindi ko magagawang lukuhin ka. Natutuwa lang naman ako kasi nagkaanak na tayo dahil kay Alma. Huwag mo naman kaming pag-iisipan ng hindi maganda. Makabubuti pa siguro kung bukas ay umalis na si Alma dito. Iwanan niya ang bata dahil legal naman ang naging adoption natin kay Baby Rafa. Total may formula milk naman para sa mga infants. Hindi na siya kailangan dito. Regina, saan naman pupunta si Alma? Wala pa nga siyang nahahanap na matitirahan. Hindi ko na problema yun. Kung gusto mo, edi bigyan mo siya ng pera para makapagsimula ng bagong buhay. O kaya naman, para makabalik na siya sa bundok kasama ang mga rebelding sinamahan niya. Pero mahal, Ayos lang ako, Rodel. Ang usapan naman talaga aalis ako pakapanganak ko. Pero sana bago ako umalis ay magkaayos tayo. Regina, best friend tayo, diba? Remember? Yun din ang akala ko eh. Hindi ko lang akalain na naging ahas ka na pala dahil sa pagtira mo sa bundok. Regina, sumusobra ka na. Wala kaming ginagawang masama. Patunayan mo! Pabayaan mo siyang umalis kung talagang wala kayong naging relasyon na dalawa. Kinabukasan, maagang nagpaalam si Alma na aalis na ito. Umismid lamang si Regina, hindi pinansin ang kaibigan. Pumasok na lamang sa kwarto habang buhat ang sanggol. Nang sumilip siya sa bintana, nakita pa niyang sabay na umalis ang dalawa. Kaya lalo siyang inis. Kung hindi lang niya sana buhat si Baby Rafa, baka sinugod niya na ang dalawa. Buong akala ni Regina ay magiging maayos ang buhay nila dahil wala na sa poder nila si Alma. Siya na ang magiging tagapag-alaga ni Baby Rafa. Siya ang magpupuyat sa gabi para ipagtimpla ito ng gatas. Ipagyehele niya rin ito para makatulog. Kaya mas naging malapit ang loob niya sa sanggol. Hindi siya papayag na may makaagaw pa rito mula sa kanya. Yun nga lang, mas naging paranoid si Regina paglipas ng mga araw dahil palagi na lang nag-overtime si Rodel sa trabaho. Mas naging matindi pa ang pagdududa niya nang minsang dumalaw muli si Talia sa bahay nila. May dala itong balita na labis niyang ikinabigla. Naku! Nakita ko ang asawa mo si Alma doon sa pinapaupahang bahay nila Mrs. Silverio. Ilang kanto lang ang pagitan ng bahay na yun sa bahay ninyo, girl. Mga wala silang kahihiyan. Baka naman nagkakamali ka, Talia. Malinaw pa naman ang mga mata ko, no? Kitang-kita ko nang pumasok silang dalawa sa bahay na yon. Mukhang ibinahay na ni Rodel ang BFF mong hitad. Kung gusto mo, sugurin natin. Sasamahan pa kita. Talia, bantayin mo ang anak ko. Teka, saan ka pupunta? Kung totoong sinasabi mo, kailangang mahuli ko silang dalawa sa akto. Hoy! Sandali! Sasama ako! Bantayan mo ang anak ko. Hindi pwedeng ilabas yan sa gabi at mahamog. Ay, sige na nga. Mag-iingat ka sa kumari mo. Huwag kang papatalo. Laverne! Mabilis ang mga hakbang ni Regina habang papunta sa pinaupang bahay na sinasabi ni Talia. Pagdating niya roon, bukas ang gate. Pero wala sa garahe ang kotse ni Rodel. Pumasok siya para magmanman.
Sumilip siya sa bintana. May kortina nga. Pero sapat na ang maliit na siwang para makita niya ang nasa loob. Nanlaki ang mga mata ni Regina sa nakita. Hindi siya makagalaw na tila nanigas ang mga paa niya sa kinatatayuan. Nakita kasi niya si Alma na nilalantakan ang isang patay na aso. Wakwak ang tiyan ng kawawang hayop habang duguan naman ang bibig ng mukha ni Alma. Kitang-kita pa niyang isinubo ng kanyang kumare ang hilaw na sariwang atay ng aso. Halos maduwal siya sa nakita. Napaatras siya nang mapatingin sa gawin niya si Alma. Doon lang tuluyang nakagalaw si Regina. Mabilis itong tumakbo palayo sa lugar na yun. Bumalik siya sa bahay nila, humahangos at namumutla. Friend, bakit mukha kang haggard o Versosa? May nangyari ba? Nagtsyumbagan ba kayo? Sabi ko naman kasi sa'yo sasama ako para mapagtulungan natin ang kumari mo. Aswang. Ano? Aswang si Alma. Oo. Inaswang nga ang asawa mo Nako, kung isinama mo ako, manghihiram ng mukha sa aso ang babaeng yun. Talia, aswang nga si Alma. At ang batang yan, malamang na aswang din. Ay grabe naman yun, girl. Ang pogi-pogi ni Baby Rafa para maging aswang. Get song mo na ang anak mo at ikukuha kita ng tubig. Para kang nagdideliryo Inabot ni Talia ang buhat na baby kay Regina, pero napaatras ang babae. Takot na takot habang nakatingin sa sanggol. Regina, ano ka ba? Getsyungin mo na nga itong Junakis mo at nangangawit na kes. Ay, nariyan na pala si Rodel. Kunin mo na nga itong anak mo, Fafa Rodel. Tulalay ang asawa mo. Nandito ka na naman. Kung ano-ano na namang pinapasok mo sa utak ng asawa ko. Ay, ang harsh. Nakaka-hurt naman ang feelings, Fafa Rodel. Gogora na nga ako? Hoy, Regina, uuwi na ako. Magmasid-masid ka nga. Mahirap na at baka sumalis Huwag ka nang babalik dito Nang gabing yun, hindi makatulog si Regina. Nakatitig lamang siya sa natutulog na sanggol dahil sa takot na baka maging aswang ito. Gusto niyang itapon ang bata at ibalik kay Alma, pero nangingibabaw naman ang awa at pagmamahal niya dito. Sa panahong inalagaan niya ang sanggol, itinuring niya itong tunay na anak. Hanggat maaari, ayaw niyang mawala ito sa kanya. Lalong nabuo ang takot sa puso ni Regina sa pagdaan ng mga araw dahil hindi lang hayop ang napapabalita ang namamatay sa lugar nila. Isang mambabalot ang natagpo ang patay na wakwak ang tiyan nito. May kutob siyang si Alma nga ang may gawa noon, kaya naman nag-research siya tungkol sa mga aswang at mga pangontra dito. Buntot pagi ang mabisang pamatay sa aswang, kaya naganap siya kaagad ng mabibilhan. Swerte naman dahil nagkalat ito sa mga online selling group. Hindi man niya alam kung gaano ito epektibo. Wala naman siyang ibang mapagpipilian kundi ang magtiwala. Mas mabuti na yung handa siya kesa ang tumunganga na lamang at hintayin sila ng asawa niya na mabiktima ng aswang. Lahat ng pagdududa sa puso niya tungkol kay Baby Rapa ay pilit niyang iwinawaksi. Sabihin man sa isip niya na baka aswang ito, pero ayaw niya namang maniwala sa puso niya. Mahal niya ang bata, kaya aalagaan niya rin ito. Hindi. Anak ko si Rafa. Hindi ako dapat na matakot sa kanya. Nilapitan niya ang anak at akmang bubuhatin nang makarinig siya.
Nang kumakalusko sa bintana nila, lalo siyang nakaramdam ng takot nang malamang may aswang na gumagala sa lugar nila at napatunayan niya iyon dahil nakita mismo si Alma na kumakain ng lamang loob ng aso. Sinigurado niyang nakasara ang lahat ng bintana bago siya naggulong sa kwarto kasama si Baby Rafa. Kinabukasan, nagimbal si Regina sa balitang bumungad sa kanya. Patay na si Talea at hinihinalang adik ang pumatay dito dahil sa kahindik-hindik na sinapit nito. Wakwak ang tiyan at wala na ang lamang loob. Nakita na lamang ang bangkay nito sa isang bakanting lote. Si Alma, siyang pumatay kay Talia. Huwag kang basta magpaparatang ng walang matibay na ebidensya. Maniwala ka sa akin. Aswang si Alma at siyang pumatay kay Talia. Naririnig mo ba ang sarili mo? Inaakusahan mong mamamatay tao ang kaibigan mo? Hindi ko na siya kaibigan. Aswang siya. Nakita ng dalawang mata ko. Wala kang alam sa nangyayari. Hindi magagawa ni Alma ang binibintang mo sa kanya. Bakit? Kaano mo siya kakilala? Hindi ba? Kailan lang naman kayo nagkakilala? O baka naman totoong parating sa inyo ni Talia, kaya siya pinatay ni Alma. Nakita kayo ni Talia sa apartment at magkasama kayo ni Alma. Mga walang hiya kayo. Hindi man lang ninyo nakuhang lumayo sa lugar natin. Mali ang iniisip mo. Wala kaming relasyon ni Alma. Chismosa lang si Talia. Hindi niya naman alam ang totoong dahilan kung bakit kami magkasama ni Alma. Pero kung ano-anong hinahabi niyang kwento. Pero totoo na pinuntahan mo siya sa apartment niya. Bakit? Huwag mong sabihin na nagagayuma ka niya. Kanina aswang. Ngayon naman gayuma. Regina, ibang klase ng utak mo. Kung ayaw mong maniwala sa akin na aswang siya, bahala ka. Magsama kayong dalawa. Pero sa akin si Baby Rafa. Sandali nga. Huwag mo nga akong tatalikuran. Kinakausap pa kita. Wala nga kaming relasyon ni Alma. Tinutulungan ko lang siya dahil naaawa ko sa kalagayan niya. Bigyan mo ng pera para makapagsimula siya ng bagong buhay at para hindi mo idinadahilan niyang awa. Yun na nga ang ginagawa ko. Tinutulungan ko lang siya. Masyado lang kasing marumi ang utak ninyo ni Talia. Sumalangit daw ang kaluluwa ng Talia na yon. Pero hindi mo ba nakikita? Ang panunulsul niya ang dahilan kung bakit nagkakagulo tayo. Huwag mong idadamay dito si Talia. Patay na siya. Pinatay ni Alma. At kung patuloy ka pang makikipagkita doon sa babaeng yon, baka pati ikaw, biktimahin din niya. Tama na! Ganyan ka na ba kadesperada at siraan si Alma? Regina naman, hindi totoo ang aswang! Totoo nga! Hihintayin mo pa ba na biktimahin niya tayo bago ka maniwala? Hindi totoo ang aswang, Regina. Walang papupunta ng pag-uusap natin to! Saan ka pupunta, ha? Pupuntahan mo na naman si Alma? Sige, puntahan mo siya. At saka ka nalang maniwala sa akin kapag napatay ka niya. Hindi na lumingon pa si Rodel. Tuloy-tuloy lamang itong lumabas ng bahay. Wala na rin kasing katahimikan sa bahay nila dahil sa pagbubunga nga ni Regina. Naiwan si Reginang nagingit-ngit sa galit. Gusto niyang sugurin si Alma sa apartment nito pero natatakot siya. Simula nang makita niya itong kumakain ng lamang loob ng aso, nawala na ang tapang niya na iskandaluhin ito. Hindi rin siya makadalaw sa burol ni Talia dahil sa takot na lumabas ng bahay. Muli siyang tumingin sa internet na pwedeng pangontra sa aswang. Nalaman niyang takot ang mga ito sa asin at bawang. Kaya pala nung nakatira pa sa bahay nila si Alma, halos ayaw nitong makaamoy ng bawang. Ayaw rin nitong may asin ang ulam nito. Akala nun ni Regina, normal lamang yun. Dahil nagdadalang tao ito, yun pala may lahi itong aswang. Baby Rafa, tayong dalawa na lang.
Nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo. Itinuring na kitang parang tunay na anak. Marami na akong pangarap na nabuo para sa iyo. Kaya hindi ako papayag na makuha ka nila sa akin. Kung ayaw na sa akin ng papa mo at pipiliin niya si Alma, hindi ko na ipipilit pa ang sarili ko. Sisiguraduhin ko na lang na hindi ka nila makukuha sa akin. Hindi ako papayag na maging masaya sila at ako'y miserable. Nakapagpasya na si Regina na hindi na hintayin makabalik pa si Rodel. Itatakas niya na ang sanggol at magpapakalayo-layo na sila. Inihanda niya ang mga gamit ni Baby Rafa. Lahat ng mahalagang gamit at damit nila, isinilid niya sa isang maleta. Kahit ang ipon nila ni Rodel ay kinuha niya para sa pagbabagong buhay nila ni Baby Rafa. Magtatakip silim na nang makapag-impake ng mga gamit. Akmang aalis na siya nang maalala niya ang pangontra niya sa aswang. Dinampot niya ang malaking garapon ng asin at nilagay niya iyon sa bag kung saan madali niya itong makukuha kapag kailangan. Hindi niya rin kinalimutan ang nabili niyang buntot pagi na isinilid niya rin sa bag. Maingat niyang binuhat ang sanggol bago hinila ang maleta. Palabas na siya ng bahay nang humahangos pa si Rodel. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng asawa. Rina, mabutit na kapag impake ka na. Kailangan nating umalis. Talagang aalis kami ni Baby Rafa. Kung pipiliin mo yung aswang mong kalaguyo, iiwan na talaga kita at isasama ko ang anak ko. Regina, pwede ba huwag tayong magtalo? Delikadong manatili pa tayo rito. Magmadali ka. Mukhang natatakot ka nga. Bakit? Nakita mo na rin ba at napatunayan na tama ako? Aswang si Alma, hindi ba? Wala na tayong oras. Ipaliliwanag ko na lamang sa'yo kapag nakaalis na tayo. Hindi ako sasama sa'yo. Aalis kami ng anak ko at hindi ka kasama. Kaya tumabi ka sa daraanan ko. Mahal, please. Makinig ka sa akin. Hindi kita niloloko. Wala kaming relasyon ni Alma. Nagkikita kami dahil nag-aalala siya na mahanap tayo ng asawa niya. Gustong kunin ng asawa niya ang bata. Kaya nga ako lagi nag-overtime sa trabaho dahil naghahanda ako sa pag-alis natin. Inayos ko ng lahat ng kailangan para makapunta tayo sa ibang bansa. Totoo ba yan? Bakit ngayon mo lang sinabi? Kung ano-ano nang iniisip kong hindi maganda tungkol sa inyo ni Alma. Ayaw ko kasi mag-alala ka. Kaya itinago namin ito sa'yo. Bala kong sabihin kapag nakalis na tayo. Pero ang tigas ang ulo mo. Ayaw mo makinig sa akin. Kaya wala na akong choice kundi aminin sa iyo ngayon to. Mas pinili mo pa na pagdudahan ko kayo ni Alma kaysa aminin sa akin na gustong bawiin ang asawa ni Alma si Baby Rafa. Wala nang oras para magpaliwanag. Nalaman na ni Alma na narito ang asawa niya at ilang mga angka nilang aswang para bawiin ang sanggol. Kailangan na natin makaalis dito. Nagmamadaling lumabas ng bahay ang mag-asawa. Naunang sumakay ng kotse si Regina habang buhat ang sanggol. Nahuli naman si Rodel dahil inilagay niya sa compartment ang maleta. Nang papasok na ang lalaki sa kotse, isang malaking itim na ibon ang lumipad malapit sa ulo nito. Agad na napayuko si Rodel dahil halos masagi na ng ibon ang ulo niya. Saan galing ang ibon na yun? Mahal! Bilisan mo! Sumakay ka na! Nakita ni Regina na lumapag sa lupa ang ibon. Nag-anyong tao ito na may nakatatakot na anyo. Sabog ang makapal na buhok, nanlilisik ang mapupulang mata. May malapot na laway na tumutulo sa bibig nito. Diyos ko! Aswang! Pumasok ka na! Bilis! Bago pa man makagalaw si Rodel, sumugod na ang aswang at pinagkakalmot ang lalaki. Tanging braso lang ang naipanangga ni Rodel, kaya naman
Nagganda sugat-sugat ito dahil sa talas ng kuko ng halimaw. Hindi naman malaman ni Regina ang gagawin nang makitang dihado ang asawa. Nang maalala niya ang asin na nasa labas ng bag, mabilis niya itong kinuha. Hindi niya lang mabuksan na maayos dahil buhat din niya ang sanggol. Ako ang harapin mo, Edmundo! Tayo ang magtuos! Napasilip sa bintana ng kotse si Regina nang marinig ang boses ni Alma. Nakaharap ang babae sa aswang at handa nang makipaglaban. Hindi kakikitaan ng anumang takot si Alma dahil gagawin nito ang lahat para lamang ipagtanggol ang anak. Ngumisi naman ang aswang bago hinarap si Alma. Galit itong sumigaw at gustong makuha ang sanggol, pero matigas na tumutol si Alma. Hindi ko hahayaang mapunta sa inyo, anak ko! Hindi siya matutulad sa atin! Magkakaroon siya ng normal na buhay, malayo sa karahasang gusto mong makamulatan niya! Hindi ako papayag na makuha mo ang anak ko! Nagpalit ng anyo si Alma. Nagmuka itong bruha at nagsimulang lumabas ang pangil ito at nagsihabaan din ang mga kuko. Kitang-kita ni Regina mula sa side view mirror ang nakakikilabot na itsura ni Alma. Hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Nagpambuno ang dalawang aswang. Yun naman ang nakitang pagkakataon ni Rodel para makalayo sa mga ito at makapasok sa loob ng kotse. Napangiwi pa ang lalaki dahil lumahapdi ang kalmot nito sa braso. Pilit lamang nitong pinaandar ang kotse at minaneho palayo roon. Diyos ko, Rodel! Aswang si Alma at ang asawa niya! Hindi kaya aswang din ang sanggol na ito? Titig na titig si Regina sa sanggol habang walang tigil ang pagtutulo ng luha niya. Gusto niya itong itapon palabas ng kotse pero hindi niya magawa dahil mas nananaig pa ang awa sa puso niya habang nakatitig sa inosenteng mukha ng sanggol. Nagtalo ang isip niya kaya napahugulhol na lamang siya dahil sa labis na pagkalito. Mahal, kumalma ka lang. Si Baby Rapa pa rin yan. Ang sanggol na inaruga at minahal natin ng ilang buwan. Siya pa rin ang sanggol na nagbigay ng kulay sa buhay natin. Pero mahal, paano kung maging aswang siya? Paano kung bigla niya tayong patayin? Sige, ikaw magdesisyon kung kaya mong itapon ang sanggol sa labas ng sasakyan. Natigilan si Regina bago mapatingin sa asawa. Napapangiwi si Rodel pero pilit pa rin itong kinukontrol ang manibela. Tutok din sa daan ang atensyon ng lalaki pero nakita ni Regina ang mga luhang pumapatak sa mata ng asawa. Tiningnan na lamang ni Regina ang hawak na sanggol. Umingit ang bata at bahagyang sumandig sa dibdib niya. Naiyak si Regina at marahang niyakap si Baby Rapa. Hindi ko kaya. Hindi ko siya kayang pabayaan dahil mahal ko ang batang ito. Anak ko siya. Kung ganon, magpakatatag ka, Regina. Walang ibang inaasahan si Baby Rapa kundi ikaw. Anong ibig mong sabihin yan? Anong sinasabi mo riyan, Rodel? Naging mabuhay ang takbo ng kotse. Nakalayo na sila sa bahay nila. Pero malayo pa rin sila sa bayan kung saan pwede silang makahingi ng tulong. Mga punong kahoy ang nadaraanan nila at nasa lugar sila ng bihirang daanan ng mga sasakyan. Nagtaka si Regina nang ihinto ni Rodel ang sasakyan sa gilid ng daan. Mahal, anong nangyayari sa'yo? Hindi ko na kaya. Nangihina na ako. Alagaan mo si Rafa. Naayos ko na ang lahat ng mga papeles. Kunting tiis na lang.
Makakalipad na kayo papuntang Amerika. Rodel, ano bang pinagsasasabi mo? Ano ba nangyayari sa'yo? Napansin ni Regina na hindi lang pala sa braso ni Rodel ang maraming sugat. May tumatagas ring dugo sa tagiliran nito. Marahil tinamaan ng matalas na kuko ng halimaw. May sugat ka, Rodel. Anong gagawin ko? Huwag mo akong iiwang mag-isa. Hindi ko alam ang gagawin ko. Mahal. Mahal kita, Regina. Alagaan mo si Baby Rafa. Rodel, pakiusap. Huwag mo akong iiwan. Dadaling kita sa ospital. Please. Parang awa mo na. Lumaban ka. Hindi alam ni Regina kung paano tutulungan ang asawa dahil may hawak siyang sanggol. Sa huli, lumabas siya ng kotse. Inilapag ang bata sa bakante niyang upuan. Umikot siya sa gawin ng asawa. Mabilis na binuksan ang pinto ng kotse. Lumagaygay ang katawan ni Rodel. Mabuti na lamang maagap niyang nasalo ito at naiayos ang pagkakaupo. Mahal, gumising ka. Kailangan kita. Kailangan ka namin ni Baby Rafa. Please. Gumising ka. Tinapik-tapik niya ang pisngi nito. Pero nang hindi ito magising, napahagulgol na lamang naniyakap ang asawa. Ilang minuto rin siyang tumangis bago nahimasmasan nang marinig niya ang malakas na pag-iyak ng sanggol. Binuksan ni Regina ang pinto sa likuran dahil balak niyang ilipat doon ang asawa at siya ang magmamaneho ng sasakyan. Akmang hihilahin niya na palabas ang asawa nang may malaking ibon ang lumipad malapit sa kinaroroonan nila. Labis na takot ang naramdaman ni Regina. Nawalan na siya ng pag-asa, kaya napaiyak na lamang siya sa takot. Nang lumapag ang ibon, ay anyong aswang na ito. Nakakikilabot ang anyo. Naalala niya ang asin na inilagay niya sa suot na bag. Kinuha niya iyon. Mabilis na binuksan bago dumakot ng maraming asin. Nang akmang ipupukol niya na ang asin sa halimaw, mabilis itong nagsalita. Regina! Wag! Hindi ko kayo sasaktan! Alma! Patawarin niyo ako ni Rodel. Inilihim ko sa inyo ang pagkatao ko. Pinaniwala ko kayong rebelde kami pero ang totoo, mga aswang ang angkan ng asawa ko. Patawad, Regina. Idinamay ko kayo sa gulo ng buhay ko. Huli na. Wala nang saysay ang paghingi mo ng tawad. Dahil patay na ang asawa ko. Akala ko inagaw mo siya sa akin. Pero mas masahol pa pala ang lihim mo. Ikaw ang sumira ng pamilya namin. Ginulo mo ang buhay namin. Sana ikaw na lang ang namatay at hindi ang asawa ko. Regina, patawad. Hindi ko gustong mangyari ito. Maniwala ka sa akin. Hindi ko gustong guluhin ang buhay niyo. Tinanggap kita sa bahay namin. Minahal ko ang anak mo. Itinuring ko siyang parang tunay kong anak. Pero kung magiging aswang din siya katulad ninyo, kunin mo na lang. Hindi ko kailangan ng anak na halimaw. Nahawaan lang ako ng pagiging aswang, Regina. Kaya nga binigay ko sa iyo ang anak ko para hindi mahawaan ng ama niya. Magiging aswang lang siya kapag pinasa ko sa kanya ang mutya ng pagiging aswang. O kaya kapag hinawaan siya ng ama niya. Pero kung kayo ang magiging magulang niya, magiging normal siya habang buhay. Akala mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Kunin mo na ang anak mo. Naririyan siya sa loob ng kotse.
Maawa ka, Rina! Sa pagkakataong ito, nagsasabi ako sa iyo ng totoo. Hindi aswang si Baby Rafa. Kung hindi siya gagawing aswang ng ama niya, at wala rin akong balak na ipamana ang mutya ko. Galit na tiningnan na lamang ni Regina si Alma bago padabog na umikot sa kinaroroonan ng sanggol. Binuksan niya ang pinto. Tiningnan niya ang sanggol bago nilingon ang asawang duguan at walang malay. Umusbong ang labis na galit sa puso niya bago walang ingat na binuwat ang sanggol, dahilan para umiyak ito. Kunin mo ng anak mo at umalis na kayo! Rina, sa ngayon ay alam kong nasa paligid lang ang angka ng asawa ko at pinaghahanap tayo. Parang awa mo na, dalhin mo na ang anak ko. Nag-uumapaw ang galit ni Regina dahil sa nangyari kay Rodel. Sa galit niya, inilapag niya na lamang ang sanggol sa kalsada bago pumasok sa loob ng kotse. Nahirapan man ay nagawa niyang ilipat si Rodel sa kabilang upuan. Nang matiyak niyang maayos na ang pagkakaupo ni Rodel, mabilis siyang sumakay sa driver's seat at nagmaneho paalis. Nakita niyang humahagulhol si Alma habang buhat ang sanggol, pero puno ng galit sa puso niya. Tumulo na lamang ang luha ng mga mata niya nang bahagyang lingunin si Rodel. Sorry, mahal ko. Hindi ko matutupad ang gusto mo. Muling sumulyap sa side mirror si Regina. Nakita niyang nagsidatingan ang mga aswang na humahabol kay Alma. Napaliligiran nila ang babae. Kahit paano, may awang humaplo sa puso niya, lalo na nang maalala niya si Baby Rafa. Bumalik sa isip niya ang lahat na pinagsamahan nila ni Alma mula noong nag-aaral pa sila hanggang sa ipinagbubuntis nito si Baby Rafa. Lahat ng masasayang sandali nila bumalik sa alaala niya. Nanlabo sa luha ang mga mata niya, lalo na nang maalala niya ang maamong mukha ni Rafa. Parang naririnig niya ang pagtawa nito, maging ang pag-iyak. Tinapakan ni Regina ang preno bago sumubsob sa manibela at doon ay umiyak ng malakas. Bumalik din sa alaala niya ang huling sandali ni Rodel, ang mga bili nito sa kanya. Naalaga ang mabuti si Baby Rafa. Dahil doon, huminga ng malalim si Regina bago pinakalma ang sarili. Hindi pa man siya gaanong nakalalayo sa pinag-iwanan niya sa mag-ina. Nagmaniobra na siya pabalik dahil hindi kaya ng puso niya na tuluyang pabayaan ang mga ito. Hindi siya patutulugin ng kanyang konsensya kung may mangyaring masama sa sanggol na itinuring niyang anak. Mabilis siyang nagmaneho pabalik. Malayo pa man siya ay natanaw niya na si Alma na napaliligiran ng 5 aswang. Buhat ni Alma ang sanggol habang nakikipaglaban sa mga aswang na nagbabalak na kumuha sa sanggol nito. Hindi maiwasang mapaiyak ni Regina habang nakatingin sa babae. Makikita sa kilos ni Alma ang tunay na pagmamahal ng isang inang handang ibuwis ang buhay para maprotektahan lamang ang anak. Pinasibad ni Regina ang sasakyan. Pinunteryang sagasaan ang ibang aswang, kaso nakiiwas ang mga ito. Kinuha niya mula sa bag ang buntot pagi bago binuksan ang pinto ng kotse. Alma! Pumasok na kayo! Nabuhay ng loob si Alma. Tumakbo ito palapit ng kotse, pero nakalmot ng aswang ang likod nito. Napahiyaw sa sakit si Alma, pero hindi pa rin ito nabibitiwan ang hawak na sanggol. Gumanti si Alma. Iwinasiwa sa mga lumalapit na aswang ang matalas nitong guko. Dahil sa nakikitang determinasyon ni Alma na mailigtas ang anak,
Nagkaroon din ng tapang si Regina. Humugot siya ng lakas sa nakitang wagas na pagmamahal ni Alma para kay Baby Rafa. Kaya naman, naantig ang puso ni Regina. Nagkaroon siya ng lakas ng loob para lumaban, alang-alang sa sanggol. Lumabas siya ng kotse. Mabilis na hinataw ng bundot pagi ang aswang na nagtatangkang umagaw sa sanggol mula kay Alma. Napahiyaw sa sakit ang aswang na tinamaan. Agad na umusok ang malalim na sugat nito, kaya napaatras ang ibang aswang. Lalong nagkaroon ng tapang si Regina. Nang makitang epektibo ngang pamatay ng aswang ang hawak niyang armas, bumangon sa dibdib niya ang paghihimagsik na maipagiganti ang asawa. Kaya muli siyang sumugod, hinampas ang mga aswang. Tumulong din sa pakikipaglaban si Alma. Bawat tamaan ng bundot pagi niya ay namimilipit sa sakit. Hindi ito makagulapay. Hindi tumigil si Regina. Kahit ang tumatakbo para tumakas ay nagawa niyang habulin para patayin. Ano? Nasaan ang tapang ninyo? Mga hayop kayo! Pinatay niyo ang asawa ko! Kaya wala akong ititirang buhay sa inyo! Dinukot niya ang asin sa suot niyang bag. Bukas ang garapon na nasa loob, kaya madali lang siyang nakadakot ng asin at inihagi sa aswang na paika-ikang tumakas. Hindi makapagpalit ng anyong ibon ang mga ito dahil sa mga sugat na natamo. Ilang saglit pa'y nasunog na ang katawan ng mga sugatang aswang hanggang sa tuluyan na itong naging abo. Nang makitang abo na ang mga ito, mabilis niyang binalikan si Alma. Nakita niyang nakaupo ito at nakasandal sa kotse. Habang nakasandal sa kandungan si Baby Rafa na pumapalaho pa ng iyak, nasa normal na anyo si Alma at nanghihina. Alma, halika na. Baka may mga kasama pang ibang mga yon. Hinawakan ni Regina sa braso ang kaibigan para alalayang tumayo. Pero umiling lang si Alma. Wala na. Sila lamang 5 ang nagnanais na magparami ng lahi. Matayog ang pangarap ng asawa ko. Gusto niyang ipalaganap sa buong bansa ang lahing aswang. Kaya tumakas ako. Pero natunto nila ako. Sorry, Regina. Dahil nilamay ko kayo. Wala na tayong magagawa. Nangyari nang nangyari. Kaya tumayo ka na riyan. Pupunta tayo sa ospital. Kailangan mong magamot. Wala nang gamot para sa akin, Regina. Malalim ang sugat sa likod ko. Nanginginig ang kamay na inabot ni Alma, ang kamay ni Regina, bago marahang pinisil. Salamat. Binalikan mo kami. Eto, kunin mo si Baby Rafa. Hindi ako nagkamaling sa iyo ko ipagkakatiwala ang anak ko. Nakita kong handa mo ring ibuwis ang buhay mo para lang protektahan siya. Salamat, Regina. Tama na nga. Oo, galit ako sa iyo. Pero hindi kaya ng konsensya kong pabayaan kayo. Kaya tumayo ka na. Regina, kunin mo ang anak ko. Ipauubaya ko na siya ng tuluyan sa iyo. Kahit wala na ako, isama mo pa rin ang pangalan ko bilang isa sa mga ninang niya. Ano bang pinagsasasabi mo? Bakit ba ayaw mong tumayo dyan para makaalis na tayo? Si Rodel, dadalhin ko rin siya sa ospital. Kahit alam kong huli na, kaya tumayo ka dyan. Ipapagamot din kita. Kaya huwag ka na magdrama, Alma. Hindi na ako gagaling, Regina. Kaming aswang lang ang nakakapagpagaling ng sugat namin. Pero ang sugat sa likod na malalim ay hindi na namin mapapagaling pa. Kamamatay na namin to. Bakit buhay ka pa kung totoo yung sinasabi mo?
Hindi ako mamamatay dahil nasa akin pa ang mutya. Mamamatay lang ako kapag naipasa ko na to. Tulungan mo ako, Reyna. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mabubuhay ka pa hanggat humihinga ka may pag-asa pa. Kaya please, tumayo ka na. Kinuha ni Regina si Baby Rapa na nasa kandungan ni Alma bago niya hinila ang kamay nito para piliting tumayo. Dahil sa ginawa niya, nabuhal sa pagkakasandal si Alma. May tumagas pang dugo sa bunganga nito. Nanlaki ang mga matang napatingin si Regina sa likod ni Alma. Nang mapadapa sa kalsada ang kaibigan, malalim na nga ang sugat nito. Halos lumitaw ang buto sa likod. Maduwal-duwal siya sa nasaksihan, pero pikit matang naupo siya sa tabi ng kaibigan at kinalong ang ulo nito. Reyna, tapusin mo na ang pag-iirap ko. Hindi ko na kaya ang sakit at kirot. Hindi. Ayoko maging aswang. Hindi ko matatanggap ang mutyang yan. Wala na rin akong balak ipasa sa ibang mutya ko. Dadalhin ko na ang sumpang ito hanggang kamatayan. Kung hindi mo ipapasa ang mutya sa akin, paano kita matutulungan? Patayin mo na ako ng tuloy. Yan. Gamitin mo lang buntot pagi. Ampasin mo ako hanggang magliyab ang katwang ko. Katulad ng ginawa mo sa ibang mga aswang kanina. Hindi ko kaya, Alma. Oo, galit ako sa iyo, pero hindi kita kayang patayin. Reyna, patay na ako dapat sa sitwasyon ko ito. Ang bumubuhay na lang sa akin ay ang mutya. Reyna, kung maaabo ang katawang ko, doon lang ako makakalaya. Kaya please, tapusin pala ang paghihirap ko. Maawa ka sa akin. Alma, bakit mo ba ako pinapahirapan ng ganito? Ito lang. Pakiusap ko sa iyo. Tulungan mo ako, Reyna. Huminga ng malalim si Regina. Sa nakita niyang paghihirap ni Alma, wala na siyang magawa kundi pagbigyan ang hiling nito para makaalis na rin siya sa lugar na yon. Huling tanong, ikaw ba ang pumatay kay Talia? Kahit minsan, hindi ako tumikim ng laman ng tao. Ayop ang kinakain ko. Ang asawa ko ang pumibiktima ng mga tao. Kaya ako nalaman na nasundan nila ako. Salamat kung ganun. Patawarin mo rin ako dahil pinag-isipan ko na kalaguyo ka ng asawa ko. Wala kang kasalanan. Mas malaki nga ang kasalanan ko dahil ginulo ko ang buhay. Rin, hirap na ako. Gawin mo na. Tumayo si Regina. Ipinasok sa loob ng kotse si Baby Rapa. Maingat niya itong iniga sa upuan bago binalikan si Alma na gumagapang naman palayo sa sasakyan. Alma, pangako, aalagaan ko si Rafa at ikukwento ko sa kanya
kung gaano siya kamahal ng ninang Alma niya. Salamat. Pikit matang nanginginig ang kamay na hinawakan niya ng maigpit ang bundot pagi. Isang malakas na hugupit ang ipinatama ni Regina sa likod ni Alma. Dahilan para mapadaing ito sa sobrang sakit. Isang malalim na sugat ang nilikha nito. Agad na umusok ang katawan ni Alma hanggang sa tupukin na ng apoy. Napaiyak na lamang si Regina, pero agad rin siyang kumalma nang marinig ang pag-iyak ng sanggol. Mabilis siyang pumasok ng kotse at kinalong ng isang kamay ang sanggol habang ang isang kamay naman ay nasa manibela. Hirap man sa pagmamaneho, ligtas pa rin silang nakarating ng ospital kahit alam niyang huli na para sa asawa. Gusto pa rin niyang magbaka sakali. Umaasa pa rin siya na magkakaroon ng himala. Nang sumigaw siya para humingi ng tulong, mabilis namang nagsilapit ang mga nurse. May pulso pa po ito pero sobrang hina na. May pulso pa ang asawa ko. Buhay pa siya. Buhay pa si Rodel. Oh, Diyos ko, salamat po. Buhay pa ang asawa ko. Opo ma'am, may pulso pa po siya pero sobrang hina na po niya. Kailangan po siyang madala sa AR. Napaiyak si Regina nang malamang buhay pa si Rodel. Kahit kaunti, nagkaroon siya ng pag-asang maisalba pa ang buhay ng asawa. Unstable lang ang lagay nito dahil sa dami ng dugong nawala rito. Nagtulong-tulong na ang mga nurse na iniga sa stretcher si Rodel bago patakbong dinala sa emergency room. May mga doktor at nurse din na tumingin sa kanila ni Baby Rapa para tiyakin ang kaligtasan nila. Nang tanungin ng mga doktor kung ano ang nangyari, sinabi na lamang niyang may masamang loob ang nagtangga sa buhay nila. Wala namang kasing maniniwala kung sasabihin niyang inatake sila ng mga aswang. 3 araw bago nagkamalay si Rodel, na labis na ikinatuwa ni Regina, hindi siya makapaniwala na malalagpasan nila ang trahedyang yun sa kanilang buhay. Kumusta si Baby Rapa? Maayos ang laki niya. Ipinaalaga ko muna siya kay Mama. Kaya huwag kang mag-alala. Yung mga aswa, anong nangyari? Mahal, wala ka nang dapat alalahanin. Hindi na nila tayo guguluhin pa. Pero Patay na ang asawa ni Alma. Malas lang niya dahil kinalaban niyang 2 ina na kayang gawin ng lahat para sa anak nila. Nakakalungkot man dahil patay na rin si Alma. Pero wala ka nang dapat alalahanin, mahal. Ipanatag mo na ang loob mo. makalipas ang 1 linggo, nakalabas na rin ng ospital si Rodel. Hindi na sila umuwi sa bahay nila. Ipinagbili na lamang nila iyon. Ayaw na rin kasi nilang balikan ang masalimuot na karanasan doon. Habang nasa Pilipinas, ay nakitira muna sila sa bahay ng mga magulang ni Regina. Idinaos doon ang binyag ni Baby Rapa. Tinupad ni Regina ang huling hiling ni Alba. Isinulat pa rin niya ang pangalan nito bilang isa sa mga ninang. Pagkalipas ng ilang buwan, lumipad sila patungong Amerika. Doon na nanirahan. May takot pa rin sa puso ni Regina, kaya lagi siyang nakaantabay sa anak. Lumaki itong isang mabuting bata. Dahil na rin sa patnubay nila Regina at Rodel, ang ikinababahala na lamang ni Regina, baka namanan ni Rafa ang pagiging aswang ng tunay nitong mga magulang. Subalit sa awa ng Diyos, normal pa rin si Rafa hanggang sa tumungtong ito ng wastong edad.